Sabi nila, lahat ng sobra nakasasama. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Katulad na lang sa Sorsogon. Kung saan nag-uumapaw ang biyaya ng kalikasan. Na talaga namang magbibigay sa atin ng labis-labis na kaligayahan. Present din ang mga tiyubog na hindi nakabibitin. Hindi minadali at talaga namang subok na ng panahon. Tatay pa namin, parents pa namin, kapihan. Kapihan na to. Walang taga-Sorsogon na hindi alam ang kapihan ni Chap Tinay. Dahil dito sa Sorsogon, hindi pwede ang pwede na. Dapat sobra-sobra at talaga namang damang-dama. May secret na, I love you. I love you pa rin. Gora na tayo doon sa Sorsogon! Kung payamanan lang din ang labanan. Atabs ko itong Sorsogon pagdating sa gandang natural. Present ang mga dagat at talon. Matatayog na bundok. At mga kuwebang hinulma ng panahon. Ang isang araw sa kanilang kuweba, OA sa laki. Halos sinlaki ng isang cathedral. Dito tayo sa Prieto Diaz, Sorsogon. Ang ating sasadyain, ang ipinagmamalaki nilang Nagsurok Cave. Salitang Bisakol o halong Bicol at Bisaya ang nagsurok na ang ibig sabihin na ay gumapang. At para mapasok ang kuweba, you guessed it right, kailangan gumapang. Napakaliit kasi ng bukana ng kuweba. Pero pagpasok sa loob, over sa laki naman pala. Halos 1 kilometro ang haba nito. At isang araw ito sa pinakamahabang cave system sa buong Bicol region. Amazing talaga ng wonders of nature, no? Madilim sa loob ng Nagsurok Cave. Halos wala kasing skylights o yung siwang kung saan pumapasok ang liwanag sa loob ng kuweba. Kung makaramdam ng kaba, one step at a time lang, biharos. Matapos ang matagal na lakaran sa kadiliman, makahihinga rin ng maluwag. Kapag narating na ang liwanag sa dulo ng kuweba, bago marating ang kuweba, lalakad muna ng halos kalahating kilometro sa gubat. Ito palang adventure na, di ba? Sa haba ng nilakad, kailangan ng pambawi. Ang pansit na ito, hindi lang gawa sa harina at itlog. May halo rin itong seaweed. Dinudurog at tinutunaw ang seaweeds na ihahalo nito. Kilala kasi ang Sorsogon bilang isa sa mga biggest seaweed producers sa Bicol. Meron silang hinalong seaweeds, eggs, salt, and lime. Habang mainit pa, tirayan na natin to. Subukan natin to. Ito na lang gagamitin ko. Kuha tayo sa loob. Uy, yun, medyo mainit pa. Uy, yun o, medyo may konting sabaw. Para sa akin, ang perfect na pansit, canton, or whatever. Yung hindi sobrang masabaw. Yung ito, yung hindi naman siya dry, pero yung may konting dulas. Konting dulas. Now, ang tanong dyan lasa ba siyang seaweed? Wala naman lasang seaweed. Medyo maalat lang. Slippery siya. Parang seaweed, ganun ba? Hindi natin alam. Lasa siyang egg noodles. Absolutely no trace of seaweeds. Is that a good thing? I think that's a good thing.
na tayo agad sa ang pinakamalinis at pinakamalinaw daw na nature spring sa buong Sorsogon. Hindi lang nililiguan. Pwede pa raw inumin? Wala nang maraming ebas. Talon agad! Kailangan munang sumakay sa habal bago marating ang lugar na yan sa bayan ng Huban. Oha, worth it naman ang pag-alog-alog sa motor. Welcome to Tangke Nature Spring, Vieros. Bakit nga kasi tangke? Gulugulong ka sa kabila. Yan. Bakit nga ba tangke? Bakit ka galit parate? Kumain naman yan. Kumain din yan. High blood. Bakit tanke? Oo nga, alam ko kanino nyo pang yung tinatanong sa sarili nyo. Bakit nga ba tinawag tong lugar na tangke? Feeling ko, sir, Oh. pag tangke kasi, Oo. tangke ng truck, Tangke ng truck? parang di pwede dahil bakal. Ikaw, Job. Tangke. Siguro sir, pakiwari ko dahil tangke, ipunan. Ipunan ng basin ng tubig. Pwede. Pwede. O kaya masyado silang mababait. Pwede sila magpasalamat. Thank you. Tangke. Nakakuha ko doon sa host namin kanina yun eh. Yan, tangke, tangke. Abuti na lang, nandito pala yung may-ari. Ano ka po rito sa tangke nyo? Apo, para po matigil na po itong kalukan namin. Buti na lang dumating ho kayo kasi talagang kamot ulo ho kami. Nay, bakit nga po bang tinawag niyong tangke itong napakagandang lugar niyo? Kasi ganito po yun. Natawag po yan tangke kasi yung mga ninuno po namin kumukuha ng tubig inumin. So, safe water to drink po yan hanggang ngayon po. Ano na yun? Yes po. Kahit uminom po kayo ngayon, safe po yan. Umihi po yung bata kanina. Bawal po umihi. Bawal umihi. Okay. Kaya po ba sobrang linaw yung tubig Yes dahil... po. Oh. Yung So, mga taga rito hanggang ngayon, dyan pa dinasal. ano po yung mga bawal? Yan, Bawal ma'am. umihi. Bawal umihi. bumura. Pawi agad ang uhaw para sa panibagong adventure. Ang kagandahan taglay ng Sorsogon, hindi itinatago at ipinagdadamot. Ibinabalandra at nilalantad, Vieros. Okay mga biyero, nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan marami kang options kapag gusto nyo mag-experience ng different falls. You have 3 options, Kambalbusay, Hidden Falls, at Hulugan Falls. Ang pupuntahan natin ngayon ay Kambalbusay pati Hidden Falls. Kung sa ibang falls, oras ang bibilangin bago marating. Ibahin nyo rito sa Sorsogon. 3 minuto lang, nandito na tayo sa good part. 3-minute walk pababa. It's probably a slightly challenging climb paakyat, of course. But at least, nandiyan na kagad yung isa sa 3 falls na pinuntahan niyo. This is the recommended swimming area, which is 3 to 4 feet deep lang. So, pwede magtampisaw. Mukhang rain or shine, kayang definitely mag-enjoy yung mga tao dito sa one of the 3 falls. Dahil nga extra dito sa Sorsogon, may isa pang falls na over din sa dali puntahan. Ang tawag sa falls ito ay Hidden Falls. Now, yung layo niya mula sa first falls, pamunta dito, probably just a 5-minute trek. It's not that very challenging trek kasi gumawa na sila ng mapaghahawakan, ng mga bamboo. Yung aapakan nyo, meron na rin kahoy. Siyempre, maapakan, nababasa pa rin yung paa nyo. Please expect that. It's a shaded area, shaded part. As you can hear, medyo malakas yung flow ng tubig dito sa falls na to. It's just the sound of the water crashing down, which is very therapeutic for most. Matatagpuan ang mga falls na ito sa bayan ng Bulusan. Pag sinabi na Bulusan, it is where water flows. Kaya pag nandito po kayo, kahit saan po kayong area tumingin, may bodies of water po dyan. At kahit summer po, kung sa ibang lugar nagkakaroon po ng problema sa tubig kapag summer, dito po sa Bulusan, hindi. Sa pinakadulong silangan ng Luzon, matatagpuan ang Sorsogon na palilibutan ito ng karagatan na isa sa mga dahilan kung bakit ito pinupuntahan at binabalik-balikan. Ang beach na to, hindi pangkaraniwan, kakaiba at bet ng mga kikay. Dahil kapag nag-zoom in, pinkish ang buhangin. Ito ang Subic Liit,
Pero ang ambag ng beach na ito sa turismo ng Sorsogon, hindi maliit. Binibisita daw ito dahil nga sa pink sand. Saan po nagsimula yan? Kasi sa naked eye, pag makikita mo parang, uy, white sand! Pero pag titingnan mo mabuti, meron po talagang mga red na particles. So kapag red, minimix mo ng very light beige, which is kind of white na rin, nagiging pink. Opo. Saan po nanggagaling yung pula? Dahil po sa corals na malalaki, na dahil sa lakas ng alon dito, so na ano po yung corals. So kaya po nagkakaroon ng pink siya dahil doon po sa red corals Red na corals. dito. Opo. Yan po. At ano yan no? Thousands of Thousands of years, years, no? opo, opo. Kaya po nagkakaroon ng ganyan. Ang mga biyahero, rampa galaw rito. Pero di ba nga, hindi pwede na sa Sorsogon. Kung may subik liit, aba may subik laki rin. Competitive yarn? Sa ibabaw pa lang, panalo na. Pero may mas malalim pa itong kagandahan, biyeros. Biyahero approved! Pero itong susunod, hindi lang basta approved dahil love na love ko to. Siguro as early as 7 years old. 7 years old kung nakilala siya. Iba yung naramdaman ko nung nakilala ko. Si G. I met G before Iya. Ganda na lang, kapag wala si G sa buhay ko, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay ng tama. Parang may kulang eh. G as in gata, biyaheros. O, akala nyo ba yung may chismis rito? Tabi mo ng mga marites sa Gedli. Isa sa mga pambato ng Sorsogon na putahe mula sa gata, ang ginataang baluko. Ang mga kabibe na ito, hindi pa bebe dahil sagana sila rito. Kadalasang nakadikit ito sa mga bato na nasa mababaw na parte lang ng dagat. At paborito raw nila itong iluto sa gata at sili. Pero ang titikman ko mismo, isang putahe na nakaka-happy. Mukhang steamim dahil usually nirap nila gamit ang banana leaves. Hagik-hik, sir. Hagik-hik. Ito yung kapag napapaihi ka sa tawa. Mali! Ito ang kinagang. Nakaka-happy raw ito dahil sa sangkap nitong Herba Buena, isang aromatic herb na pwede raw maging natural antidepressant at anti-inflammatory properties pa. This is 11,532nd dish na gamit-gamit ang buko na finiture natin dito sa biyahe ni Drew. Ito yung tinatawag na kinagang. Yung buko, bago maging nyog, ay tinatawag nilang lokaron. Parang Ilocano, no? Pero yun yung ginamit nila sa paggawa ng kinagang. I-unwrap na natin tong kinagang na to. Lo and behold, ang sorpresa ay hipon. Anyway, tikman na natin to. Yup. Base gata. Hindi. Naglagay lang sila ng konting decoration dun sa labas. Pero siguro pag kakagatin mo yan, manghang na. Pwede siyang texture ng omelette. Yun yung, para siyang gata omelette na may hipon.
Definitely pwede pang ulam. Actually, perfect as a side dish. Hindi lang pagkain ng mainit-init dito sa Sorsogon, Biyeros. Aba, hindi rin mainit ang ulo ng aking crew, ha? Ang mga natural na paliguan sa bayan ng Irusin, abay mainit din daw. At may iba't ibang level of hotness pa. Pagdating sa mga hot springs, mas gusto ko pag walang paint. Kasi pag nagkakaroon sila ng paint dun sa mismong pool, it becomes so artificial. At least ito, even though probably, actually it's not painted, but it's color stone. Dito sa baba, mga bato. So at least it still has that natural vibe. Sobrang init ba? Actually, sakto lang. Sakto lang siya. Hindi siya yung parang pag magdidip ka, 5 minutes lang, sobrang init na init ka na. No. I think probably mga, I don't know, kahit 20-30 minutes, you're still comfortable. It's just really nice and warm, relaxing. Ang natural na tubig na dumadaloy dito, sinementohan nila para maipon sa 3 spring pools. Hot, hotter, and hottest. Tara, subok tayo ng isa. Inch by inch. Your toe first, and then your second toe, and then your ankle. Pero kapag born to be wild ka, sabay talon, sabay. Pabilis naman nga yan. But yeah. Ito rin, mainit to. Curious. Curious to be. Dahil malapit ang Sorsogon sa Mayon Volcano at Mount Bulusan, natural na umaagos ang init mula sa ilalim ng lupa sa ilang parte ng Sorsogon. Ito ang dahilan kung bakit may mga hot spring dito. Kasing natural naman pala ng organic encounter. Ahem, gusto nyo ba yan? I know just the place, Bijeros. Ang kainang ito, maniniwala ba kayong 100 taon na? Ilang kwento na kaya ang nasubaybayan ng lugar na ito? Nagsimula ito 1925 sa aking lola, tiya ng aking nanay na si Tia Tinay. Commonly known noon 1925, Kapihan ni Awi. Para sa mga lokal, institusyon nang maituturing ang kainang ito. So matagal na ho kayong pumupunta dito at kumukuha na nag-order ng kape. Ang kapihan kasi, tatay pa namin, parents pa namin, kapihan. Kapihan na to. Walang taga-Sorsogon na hindi alam ang kapihan ni Tia Tinay. So kayo po, mulat sa pool, nung bata po kayo, talagang napapadpad na ho kayo dito dahil yung mga... Kasi yung parents din namin. Dito na rin po. So ito po yung gimmick nila. Inisip niyo po ba mga anak niyo din po ay sa susunod na henerasyon ay dadaan pa rin dito at talagang Sigurado yan. Sigurado yan po, no? Ingat-ingat lang dito, Bijeros. Lalo na yung mga marurupok. Ang kanila kasi mga pagkain, may special ingredient. May secret na. I love you pa rin. Nyay, bawal ma-fall ha. 4 na kababaihan na mula sa pamilya ni Ate Julie ang namahala sa kanilang munting kainan. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, mismong si Ate Julie na ang nagluluto at nag-aalaga sa kanilang mga parokyano. Kaya naman, Ate Julie, itabi mo dahil sa araw na ito, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Saan po nanggagaling yung kape nyo? Batangas. Batangas. Okay. Tapos, kami yung mainit na tubig. Pero hawakan mo ito. Okay. Sige, buhos. Buhos. Yan. Gets. Yan ang kape ni Tia Tinay. Yun. Basta ganyan pa rin, masarap pa rin ang kape.
Di ba pang pampainit? Baka gusto niyo muna ng sabaw na basuy. Made with love pa rin, biyeros. Okay. Ito naman po yung basoy. Okay. Scoop ka lang yan, maglagay ka dito. Basuy. Ano po yung basuy? Loin at saka liver. Loin and liver. Saka Yan. may blood Okay. at saka may miswa. Okay. Iginisa siya sa luya. Okay. Matagal sa luya. Matagal na po. Para Matagal na po. malasa. Ito Parehas ko nakatagal. ito pong recipe na po ito. Sa matagal. nanay ko pa Sa yan. nanay. Yan. Ready to serve, lalagyan na lang po natin ng sabaw. Ilang buwan na po itong pinakukuluan? 3 months? 3 months. Din. Di naman. Everyday po natin Everyday yung po yan. pinapalitan. Everyday. Yan. Okay. Okay na Ito po yan. naman po yung sabaw ng basoy. Ito pa. Blood po ito ng baboy. Opo. Okay. Sige. I-feel mo para mas masarap. Feel mo pag lalo. Yan. Diba? Yan ang secret niya. Oo nga. Dito yan. Dito po, dito. Ayan. Sige, lagay mo na. Okay. I love you. Uy. Lagay ka ng ganyan para mas masarap. I love Yan ang secret. Yun po yung secret. Yan ang Okay. Ay sis, so much love! Hello po, ma'am sir. Ano po nag-order ng mami? Tay, sa inyo po ba yan? Sige, lagyan mo. Black Didi coffee? ko tao. Si girl, si mami, didi ka mo. Isa pa pong black coffee. Lain kayo, didi dapat pa ng ibo, girl. Kayo po, masahe po ba yung in-order nyo? Ito na. Sabi po ni mami, kailangan pag-serve, kailangan may I love you din. So, I love you. I love you too. I love you. Nagsimula ang kapihan sa mga produkto nitong kape, kutsinta at sumang iwos. Di katagalan, gumawa rin sila ng suman lihiya na bestseller nila ngayon. Yung lye water namin noon, ang nanay ko pang gumagawa. From the ash of the mangrove. Hinihingin niya yun sa mga bakery, yung mga brick oven. Ang suman na ito talaga namang subok na ng panahon. Nitong 2025, ipinagdiwang na nila ang kanilang 100th anniversary. Kapag talaga minahal at inalagaan ng tama, tumatagal, no? Ay, sis! Ang mga isda na ito, relate din dyan dahil punong-puno sila ng arugga. Nagsimula ko dito, ma'am, year 2004. Lobster yung una kong alagaan, tapos nag-provide po ako ng iba't ibang klaseng mga isda. Lumaki na po sila, tapos yung year 2008, ginawa ko na ng marine sanctuary. Dito, pinararami ni Kuya Lupito ang iba't ibang klase ng lamang dagat. Bukod sa mga isda, isa pang pinararami at pinangangalagaan ng mga lokal ang mga bakawan. Matatagpuan dito ang 19 mangrove species na nakatinim sa mahigit 1,000 hektaryang mangrove plantation na ito. Pwedeng maglibot sa kanilang napakalawak na bakawan sa pamamagitan ng river cruising. Ang mangrove forest area na may pinakamalawak sa buong Bicol region kasi ito yung nagbibigay sa amin ng buhay, nagbibigay ng trabaho. Bukod sa turismo, pinagkakabalan din ng mga lokal na nakatira malapit dito ang paggawa ng danggit. Sinisimulan sa paggupit ng hasang ng isda. Hinihiwa sa gitna at tinatanggal ang mga tinik. Saka ito, lilinisin gamit ang brush. At kapag tapos na, binibilad na nila ito sa araw. Kung ang gusto niyo naman ay matatamis, kailangan niyo subukan ng kanilang kakanin. Ang root crop na ito, main character sa ating kwento. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon po naman, sir. Ay, ito po ay pinya. Hindi po, Hindi. Palawan. Palawan. Opo. Ano po ba ang Palawan? Ang Palawan po, ito'y root crops na nakukuha sa putikan. Palawan parang Palawan. Hindi po. Iba yung Iba po spelling. Iba yung spelling. Ganun din po. Ganun din. Pero Opo. mas mabilis lang yung pagbigkas. Opo. Palawan. Palawan. Hmm. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya niluluto. Sige po. Babalatan ko muna siya. Kailangan Butas. po maalis yung balat ng maigi kasi pag hindi mo naalis, makati siya. So itong root crop na to ng Palawan para po ba siyang kamote? Kamote po. Kaya lang po, tumutubo po siya sa putikan. Sa putikan. Opo. Hinihiwa ng maliliit ang palawan. Tigas siya, no? Opo. Kaya kailangan liitan.
para madali siyang maluto. Kailangan po natin siya hugasan ng 5 bisis. 5 beses. Opo, para maalis po ito pong lumalabas na maputi. Ano po yung maputi na yan? Ito po yung katas ng palawan. Palawan. Na pag hindi mo siya naalis, makati. Ayun yung Makati. Opo, slightly lang po ang kating. Sa lalamunan po? Opo. Kaya kailangan mahugasan ng mabuti. Lalagyan ng sabon? Hindi po. Ay, hindi. Pag napakuluan, marami nang pwedeng gawin sa palawan. Pwedeng bayuhin para maging nilupak. Okay na. Okay na po. Ako naman, itong turon ang lalantakan. Ito po, ang halo po nito, malagkit at saka kalabasa. Tapos sa gitna po, mayroon po siyang cheese at langka na may mango. Cheese langka, mango. Talagang masustansya po. Wow! So, paano po to kinakain? Nilalagyan po siya ng... Ayan, nilalagyan po siya ng... Pwede na rin. Ganyan na lang? Opo, sige po. Pwede po. Pwede yun. Kalabasa at malagkit. Opo. Wow! Tapos may langka sa loob. Opo. At saka cheese na may mango. Cheese na may mango. Kakaiba din ah. Sarili. Sarap. Nakakabusog na merienda? Check! Ang susunod kong bubusugin ang inyong mga mata. At ito ang promise ko sa inyo, hindi mabubutas ang bulsa nyo. Sa halagang 50 pesos lang, pansamantalang makakamit ang inaasam-asam na kapayapaan. Sarap! May mga Bali-inspired huts na pwedeng rentahan sa halagang 1,000 pesos. Front beach swing at kayaking na pwedeng masubukan for 250 pesos. Lahat yan dito sa Santa Magdalena, Sorsogon, matatagpuan. Paraiso nga naman talaga ang Sorsogon. Kaya siguro hindi lang mga tao ang naaakit dito, pati na rin ang pinakamalaking isda sa buong mundo. Ito ang mga butanding o whale shark, na parang mga biyahero na mahal ang katubigan sa Sorsogon. 1998 nang unang nadiskubre ang mga butanding sa karagatan ng Donsol, Sorsogon. Dito na itala ang pinakamaraming butanding sighting sa buong mundo. Kaya tinaguri ang whale shark capital of the world ang Donsol. Mula noon, walang tigil na ang pagbisita ng mga turista from all over the world. World-class ang atake. Ayon sa Donsol Tourism Office, nitong 2025, may 1,337 na bangka ang pumalaot para sa whale watching. Buong puso nilang pinagmamalaki dito sa Donsol ang kanilang ethical o responsableng pakikisalamuha sa mga butanding. We have life vest on board na pwede nyo gamitin. Hintayin nyo lang ang word na rock and roll. Pag narinig nyo yan oras sa pagbaba natin. Palaging mauuna ako tapos susunod kayo sa akin para madala kayo sa tamang direksyon. Time for some meet and greet. May isa na ba yun? May isa na! Sabi ng BIO, medyo dalawa lang yung direksyon na pinunta nila. It's either straight or pababa. So alam nila, pupunta nila doon. And they're going straight. So inuunahan ng bangka para mas madali makakita ng butanding ng mga turista. Maya-maya lang, narinig ko na ang hudyat. Pagka-dive namin, pagka-snorkel, yung mukha ng butanding yung sumalubong kagad sa amin. So, At least we got one. We have more chances, I think. For 3 hours, and it's like a really high chance for you to see a butanding during these months. Tuwing Mayo hanggang Disyembre, napapadpad at nananatili ang mga butanding sa Sorsogon para maganap ng pagkain. At para sa mga lokal, importanteng hindi sila maaabala sa natural na prosesong ito. Malinaw ang kanilang patakaran. No ang pagbibigay ng pagkain sa mga butanding. Kumbaga, organic encounter lang dapat. Kapag kasi ginawa ito, maaaring umasa na ang mga butanding sa tao at mawala ang kanilang survival instincts. hindi malinaw yung tubig. Pero nakapag-free dive ako ng konti. Pero bilis sila kasi lumangoy, syempre. At hindi sila medyo nasa ibabaw ng tubig kanina. Wala akong guilt
Hindi na ka makahinga. Dito sa Donsol, may 5 golden rules. Una, 6 na swimmer lang sa kada isang butanding ang maaring lumangoy. Pangalawa, bawal clingy, personal space ang uso dito, biyaheros. Dapat may layong 3 metro mula sa katawan at 4 na metro naman mula sa buntot ng butanding. Pangatlo, bawal humarang sa daraanan nila. Adjust din kapag nakitang papunta sila sa direksyon mo. Pang-apat, bawal ang camera na may flash at bawal mag-scuba dive. At pang-5, agad na pababalikin ang bangka sa visitor center ng sino mang lalabag sa mga patakarang ito. Kahit pa na isa lang sa mga swimmer ang lumabag dito. Isa pang sisilid feelings? Ayun, nakalapit din kami. Laki na ito. Ito na ito yung pinakamalaki. Siguro mga size ng Davao City. Wow. Hindi, pero at least nakalapit kami. Kahit alam mong gentle giant sila, may kahit kating nakaba pa rin dahil ang laki nga pala nito, no? Alam mo yung gano'n? Parang, hello. Buti lang talaga may 4-meter rule eh. Bawal hawak, bawal halik, bawal ihaw. Bawat bangka ng mga turista ay may makakasamang BIO o Butanding Interaction Officer at spotter. Itong si Mang Alan, dating mangingisda bago naging BIO at nasaksihan niya kung paano nabago ang buhay ng karamihan nang dahil sa mga butanding. Hindi lang kaming mga BIO at mangingisda ang nabibigyan ng kabuhayan ng butan, lahat ng buong Donsol. Yung transportation, yung mga tindahan sa palengke, kaya nga dumami ang stock sa palengke kasi dumami ang volume ng turista. Gahigante na lang ang pagmamahal at pangangalaga ng mga lokal sa mga dambuhalang butanding. Pero ang nakalulungkot, may ibang mga lugar sa buong mundo na mali ang pagtrato sa gentle giants na ito. Parang nagiging carnival na eh. Parang sabihin natin parang ibang hayop na inaalagaan mo na nagiging dependent sa mga tao na halos hindi na sila kumikilos para maghanap ng pagkain. Humihingi na lang. Sa bawat biyahe, importante na respetuhin ang lahat ng ating mga kasalamuha. Kapatao, hayop, o anumang living creature yan. Sino-sino pa ba ang mag-aalaga sa isa't isa, kundi tayo-tayo lang, di ba? Hindi lang basta nasusukat ang kayamanan. Yan ang ipinakita sa atin ng Sorsogon. May yaman na nakikita, nararamdaman, natitikman, at nanunuot sa kalooban. Mapagastos at mapagod man tayo sa bawat biyahe, ang balik naman nito sa atin, mga karanasan na tiyak na magpapayaman sa ating buhay at mananatili sa ating alaala magpakailanman.